Sunod na ang Inbox. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, derechahang ihahatid. Inbox. Dito lang sa Abante. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Hoy, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre ngayon pa araw ng Friday, Biyernes, January 9, 2026. At tayo po ay may special coverage kaugnay pa rin ng Translasyon 2026. Ako pa rin po yung kaabante, Eli Saludar. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali at nabayanan yung mga reports ng ating mga abante reporters at lalo na po yung mga kaganapan diyan po sa lungsod ng Maynila kaugnay pa rin ng Translasyon 2026. At sa ngayon, kanina ay umusad na po, no? At nagpapatuloy na ang prosesyon at kukuha ho tayo ng update kung nasaan na ngayon. At syempre mga kababayan, ay talaga namang marami po yung mga deboto at nag-aantay dito po sa andas po ng Nazareno. At may mga parang may mga binago ng kaunti o kung naman. Pero mamaya ay ating hihinga ng update yung ating mga reporters na nakakalat diyan sa lungsod na Maynila. Oras daw natin 10:35 samantala. Tumako muna tayo sa ating mga headlines sa mga oras na ito. Ito ho, andas ng Nazareno, binago para sa Translasyon 2026. Impeachment kontra kay PBBM sa 2025. Budget pinalutang ng isang kongresista. Senador Bato, pinabalik na sa trabaho ng kapwa senador. 2026 national budget, hindi para sa impeachment. Laban kay BP Sara ayon kay Senator Erwin Tulfo. Pagbibigay ng concessionary card sa ilang LRT stations, suspendido muna. Yan po ang ating mga headlines at siyempre tayo po itatalakay pa rin sa mga mainit na issue at na kung saan ay isa po sa ating magiging basihan ay ito hong mga nangungunang mga balita sa mga oras na ito. So, dyan lang ho kayo, mag-antabay lang ho mga kababayan at siyempre tayo po ay napapakinggan dito po sa DWAR 1494 at ganyan din po mapapanood sa Abante Teletabloid, sa Sky Cable. So lahat to mga kababayan at sa amin ding sa social media account at ito ho sa Facebook, YouTube. So lahat po ay pwede ho nyong masubaybayan ito hong mga palatuntunan dito po sa Abante Radio. Samantala, ito ho ay inihayag po ng mga organizer ng taunang kapistahan po ng
itim na Nazareno na may mga pagbabago silang ginawa sa andas o yung pinakakarawahe ng imahe at nagagamitin para sa traslasyon mula sa Quirino Grandstand pabalik sa simbahan ng Quiapo ngayong Friday, January 9. At ayon po kay Alex Irasga, Nazareno 2026 Advisor, kabilang sa mga pagbabago ang paglalagay ng karagdagang gulong ng andas at dinagdagan din ng mga lubid nito at pinaikli ang krus. So yun ho, yung dati, ngayon 4 na ata ang gulong, no? Mas matibay na ho at mas sabi natin matataga dahil sa komisyon hindi po maiwasan na yan po ay sinasampahan po ng mga tao. Talagang yung mga deboto gustong makalapit. At may mga binago rin anya sa disenyo para hindi na mainggan yung umakyat ang mga deboto. Yan, makikita mo nyo ho sa ating, ito meron ho tayong video footage. At na kung saan talagang yung disenyo ho ay wala na, hindi po makakasabit yung mga tao Diyan po, no? At dito ho, sa halip na sarado ang glass enclosure ng andas, nilagyan ito ng maraming butas upang hindi magkaroon ng moisture sa loob nito. Ayon. Naghanda rin anya sila ng extra set na mga lubid na may sukat na 30 metro ang haba para maiwasan ang kadalasang problema na napuputol ang tali ng andas habang nasa kasagsagan ng prosesyon. So yun po, napapanood nyo dito po sa atin, sa ating sa inyo po mga TV screen at yung pag-usad po ng andas. Bagamat kanina ay ating pong namomonitor na may mga nagrereklamo at dahil sa yung parang yung mga naghihila po ng ng lubid mga baguhan daw sabi. Di ko mano at pumupulupot o nag-8. So siguro timing lang ho yan. Alam nyo sa ganyan pag yung mga paghahatak na yan, yung nasa tiyempo, timing at yung pag-usad. At siyempre, lahat tayo ay nakikiisa na kung saan ay sana maging mapayapa po, no? O maayos at wala pong mangyaring anumang aberya dito po sa kapistahan ng Nazareno na kung saan ay napakarami po at talaga namang dinadayo ito ng mga deboto, mga kababayan, mula pa kahapon. At siyempre ngayon inaasahan natin na aabot ho yan hanggang gabi. Ito hong prosesyon. At talaga namang napakatindi ho, napakarami na ho ng mga tao. Sa pinakahuling report ay nasa 400,000 na raw po, no? Yung mismong sumasama sa prosesyon. Mamaya kukuha po tayo ng update para po sa mga kaganapan at mula po sa ating mga otoridad, lalo na po yung inangasiwa ho sa pagmamantine ng kaayusan dyan po sa kapistahan ng Nazareno. Samantala, inanunsyo po ng Kura Paroko ng Minor Basilica at Pamansang Dambana ng poong Jesus Nazareno na si Reverend Father Ramon J. Licuanan na extended na po, no? Pinalawig ang pahalik sa poong ng Jesus Nazareno hanggang alas 10 ng umaga. Wala na, tapos kanina pa yan. Ano yan? Sa Sabado. So hanggang bukas pa ho ng Sabado, umaga. Ang pahalik ay bahagi ng mga gawain para sa Nazareno 2026 na may temang dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. So yung mga kababayan natin na gusto pa humabol dito po sa pahalik, meron pa ho kayo hanggang bukas. At layon nito na bigyan ng pagkakataon ang iba pang deboto na makahalik at magpunas ng panyo sa imahen ng poong Jesus Nazareno. Ang pahalik ay inumpisahan nitong Miyerkules sa Quirino Grandstand at pinuntahan na po ng libo-libong mga deboto. Ayun, at 'di ba kahapon po talagang marami na rin po ang hirap na hirap at talagang nagtitiis, nagtsatsaga po na pumila. Talagang napakahaba po ng pila. Talagang ganyan, no? Minsan lang ho yan may mga nakakwentuhan nga ako diyan ng mga deboto, talagang ang sabi, naku, napakahaba ng pila pero hindi ka pwedeng magreklamo kasi bahagi yan ng iyong sakripisyo at pananampalataya. At sa panig naman ng ating mga otoridad, lalo na po ang PNP, magbabantay lang naman sila at siguro pinakamainam yung mga deboto, tayo po ay magsilbing ehemplo.
na kung saan talagang susunod po sa kaayusan. Wala pong gulangan. Dapat para, di ba, mas maganda ko yung ganun at magbigayan. So, yun po ang pinakamainam na mangyari. Kukuha ho tayo ng update dyan po sa ating mga reporters at para malaman natin yung update at kaganapan doon mismo sa may sa nasaan ba siya nasa Andas mismo, nasa prosesyon maya-maya at makakuha tayo ng update doon para po malaman na natin. Kasi meron ho sa ating mga kababayan na nagmo-monitor lang po sa radyo o sa television na pagdadaanan na po yung kanilang lugar, doon lang ho sasama. May mga ganun po yung iba naman dudungaw lang sa kanilang bintana o kung naman dahil sa ayaw na nila makipagsiksikan, pero siguro hindi yung deboto, kasi pag deboto sinabi talagang lalapit ho at lalapit. Marami ho ng mga deboto ho na ganyan sa atin at hindi lang po, may mga opisyal din po ng gobyerno ang talagang deboto po ng itim na Nazareno, na sana po pagdasalo nila na magbago na rin po sila. Huwag na pong kumupit mandambong sa pondo ng bayan. At samantala, oras na natin ay 10:43 na po ng umaga. So antabay lang ho tayo sa mga reports ng ating mga reporters. At samantala, eto ho, sa iba pa nating mga balita ay mayroon daw pong posibilidad na masampahan ng impeachment complaint dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon po kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice, kung suportado niya ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, ay dapat tingnan din niya kung mayroong impeachable offense si Pangulong Marcos Jr. At ayon po kay Erice, ang posibleng nakikita niyang impeachable offense laban po sa Pangulo ay betrayal of public trust, dahil pinabayaan niyang mabalahura yung pambansang budget sa nakalipas na 3 taon. Imposiblean niyang sa loob ng 3 taon ay hindi alam o walang alam ang Executive Department sa nangyaring pangmamanipula sa budget. At ayon po kay Erice, ito ay may tuturing na inexcusable gross negligence. Kasi mga kababayan, napanood ko yung na interview diyan po sa On Point kay Congressman Egay Erice. Ang sinasabi niya, siguro kung isang beses lang ho kasi naka3 taon na ho ang Pangulo at 3 budget na ho ang napipirmahan niya sa ilalim po ng kanyang administrasyon, 2023, 2024 at 2025. Yung ngayon pang 2026. Pang-4 na. Pero yung sinasabi ho ni Congressman Egay, yung 3 budget na lang na nauna, 2023 hanggang 2025. Yun ho, siguro kung isang beses lang daw po, pwedeng nalusutan. Pero 3 ho 3 hong magkakasunod at pinirmahan ng Pangulo. Kasi alam niyo naman ho, di ba, yung sa panukalang budget ay ang ehekutibo, Malacanang, ang nagsusumiti ho yan sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung tinatawag na National Expenditure Program, yung NEP. At nandun ho nakalista, detalyado, bawat departamento, kung magkano po yung budget o panukalang budget, at yan po isusumite sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa pagbusisi. So kung binasa po iyon ng Pangulo, halimbawa kung ganito magkanong halaga, pagbalik mo yon matapos na himayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso, kasi mula po sa House tapos sa Senate magkakaroon po ng BICAM. Pagbalik po sa Malacanang, dapat kung naritoke man ng konti lang. Ang sabi nga ni Congressman Egay, talagang nabalahura So bakit pinirmahan? Yung kumbaga yung isinabit mo, pagbalik hindi mo nakilala. Yun po ang binabanggit ho rito. Yun po ay, di ba, yung impeachable offense daw po ito. Betrayal of public trust, di ba? Kasi bilang isang Pangulo at, di ba, dapat siya po yung nagbantay at tinignan, hindi ko na kilala itong budget, hindi naman ganito ang
Kasi sa mga nakaraan daw po na administrasyon ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Duterte, hindi po raw po ganito kalubha yung mga nangyaring insertion, di po ba? So, pero sa ilalim po ng Marcos Jr. administration, sabi po ni Congressman Elise, yun po, nabalahura at nasa laula. O, ipagpapatuloy ho natin yan. Yung pagtalakay natin dito po sa issue ng impeachment ito. Samantala, kuha tayo ng update mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Ito ho, at ilang deboto na mahagi ng libreng pagkain para sa pista ng Nazareno. Ano to? Yung parang ano ba ito? Yung karidad. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Sinasamba. Yes, Ellie, nandito naman tayo ngayon sa bahagi ng Intramuros. Dito na nakahanap ng stable na signal. Pero sa pag-ikot natin kanina doon banda sa Quiapo Church, marami tayong nakitang namamahagi ng libreng pagkain o yung karidad nga na nabanggit mo kanina. At yung isang tindahan nga, napansin natin, nakausap natin sila na halos 60 taon na daw nilang panata ng pamilyang Achots ang mamahagi ng libreng pagkain tuwing pista ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa 52 years old at may-ari ng tindahan na si Tatay Francis Achots, minana niya raw itong gawi o panata sa kanyang magulang. At taon-taon nila itong ginagawa bilang panata. Doon mismo yan sa tapat ng kanilang tindahan sa Quezon Boulevard malapit sa Quiapo Church. Namahagi sila kanina ng mga pagkain, almusal doon sa mga kamag-anak at mga taga-Quiapo na magsisimba tuwing Nazareno. Pakinggan natin yung naging panayam kay Tatay Francis. Ano po sa kanila lahat? Tao ng ano po namin, tao ng panata ko po na minana ko pa sa magulang ko nung ikaga 70. Ilang taon na po kayong nagbibigay ng libreng Siguro pagkain? pa mga mag-60 years na. Opo. Lagi po kayo talaga. Kaya lang, yung limit po namin sa mga taga rito at kamag-anak para hindi kaya ng budget lahat pakainin. Yan mo ng latest mula rito, El. Charmaine. Yes, El. So, kasi pag doon ka mismo, no, sa kung tututo ka sa may pinakaandas, kasi pinapatay yung signal, di ba? Yung walang signal yung cellphone, tama? Yes. Yung dati pa rin? Wala talaga. Wala talagang signal. So kami, nag-iikot kami ngayon kung saan. Dito na yung pinakamalapit, Intramuros, na nakahanap kami ng signal. Kasi noon pa, nagko-cover na ako ng ganyan talagang sinasadya yan ng mga otoridad para bahagian ng kanilang ipinatutupad Security. na mahigpit na seguridad. Yes. Yes. Pero sa iyong subaybay kanina at pagmamonitor, nagiging maayos naman ba yung prosesyon at kasi sa mga nakaraan, di ba, may mga nagtutulakan at meron din mga napapaulat, iba naman talagang hindi kinakaya, nahihimatay. So, ilan na ba yung mga ganong eksena? Ellie, sa ngayon, hindi tayo masyado nakakalapit doon sa anda. So, sinusundan natin kung ano yung pwede. Iniikot natin yung mga kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan at mga deboto sa paligid ng Quiapo Church. So may mga nakapansin ako, may ilan nagpapahinga, may mga nakatent na doon at natutulog sa gilid ng Quiapo Church dahil nga galing na sila doon sa andas. So, ilan nakausap natin, galing pa sa iba't ibang lugar at nagpapahinga sila doon sa Quiapo Church para lang doon makapagpahinga nga syempre. Tapos meron din mga nagtitinda na nakausap din natin kanina na yung iba matumal yung tinda nila, yung iba okay naman. Pero madalas na binibili ay yung mga bandana na ginagamit nila doon sa ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. Okay, so kumusta yung panahon diyan mo? Maganda ba panahon? Yes, bagamat mainit, may nararamdaman naman tayong hangin dito Okay, sige, mag-update ka rin lang mamaya. Tapos siguro punta ka rin sa di ba yung Philippine Red Cross, meron sila dyan para yung mga talaan na kung mayroong nasaktan. Dati may mga parang nagulungan pa, no? Sige, abangan natin. Yes, yan yung iikutin naman natin ngayon at pupuntahan. Okay, salamat. As para dito sa Maynila ko si Charmaine Abong, Abante.
Okay, maraming salamat kay Charmaine Abong at yun ho, siguro napansin nyo, hindi ho siya mismo dun sa nagre-report sa parang pinaka-prosesyon no? At yung umuusad na andas dahil sa ganun ho talaga, bahagi po ng ipinatutupad na seguridad. Kasi ako nung panahon ko, sabagay, wala pa ho dati cellphone noon. At yung meron ng cellphone, talagang may mga jammer ho yung mga otoridad natin, di ba, sa ngayon. Tapos, yung cellphone hindi po makalulusot kasi para mabigyan po ng mas maayos na seguridad, no? Yung mga nagtitipon ho dyan. At siyempre, wala pong komunikasyon kung sino man yung mga pwedeng magsabotahe. At ang pinakamainam na gawin ho dyan, yung may mga radyo ho no? Yung mga pero ngayon hindi na uso kasi yun cellphone na lang ho mga kababayan. So yun ho, mag-aantabay pa rin ho kayo. At siyempre lahat naman yan, mga kaganapan dyan ay patuloy natin tinututukan. At mamaya makipagpanayam din tayo sa mga opisyal ng PNP na patuloy na nagmo-monitor at sa kanila naman kagad dumarating yung mga mga hindi pangkaraniwang kaganapan diyan po sa prosesyon ng itim na Nazareno. Ayun. At samantala mga kababayan, kanina yung binabanggit natin yung posibilidad na masampahan ng impeachment complaint itong si Pangulong Marcos Jr. Sabi nga ho ni Congressman Ege Rice, yung betrayal of public trust. Ayun, dahil sa nabalahura yung marami hong national budget 2023, 24, 25 na budget. Di po ba? At talagang napakatindi ho. Napakarami po ng mga insertion na nangyari doon at ang sabi ho niya ay nabalahura, nasa alaula. So hindi pa pwedeng ito po ay itanggi ng Pangulo. So yan po yung mga pwedeng basihan ng impeachment. At sabi ho niya, wala ho siya sinasabi na kanyang susuportahan yung kay BP Sara. Kundi ang sabi niya ay kung susuporta ka, in general, sabi niya, kung susuporta ka sa impeachment ni BP Sara para, kasi nakakausap niya rin kanya mga kapartido sa liberal, tingnan mo rin kung merong pagkakasala o paglabag na ginawa ang Pangulo para patas. Wag yung titignan mo lang isa. So, dalawa ho yung pinakamataas na leader ng ating bansa. Yun ho. At siyempre, tulad po ng tradisyon, parang lang ho ito. Parang translasyon lang ho yung ginagawa ho ng Makabayan Black na lagi po sila pagkatapos po mapaso yung ban sa impeachment, magka-file ulit yan. Sige lang na sige. Ganyan ho yan, talagang tradisyon na po sa Makabayan Black at sa kanilang grupo na maghain po ng impeachment sa Pangulo at sa Vice Presidente. So, yun po, mga kababayan. At bahagi po yan ng kanilang, ano ba tawag doon? Ano ba, misyon o ano man? Para magkapondo. Para para sabihin nila na sila po aktibo sa politika, mga kababayan. So, okay lang ho. Bahagi po yan ng umiiral na demokrasya dito po sa ating bansa. Di po ba? Mag-file ka ng impeachment, pero kung yan ba'y magtatagumpay at susuportahan ng mayorya ng Kamara. At pagkatapos po niyan sa Kamara, sa House of Representatives, ay iaakyat sa Senado para simulan yung paglilitis. At kapag nagsimula yung paglilitis, yun ho, marami ho na mga marami hong hearing na mangyayari ho dyan, Tapos ay magbubutuhan kung sino. Kaya lang sa Senado ngayon mukhang, ewan ko lang kung magkakaroon pa ng butuhan dahil mukhang mauubos po yung mga senador Masasampan daw po ng kaso ng yung may kinalaman sa flood control project, di po ba? Pero nabanggit at napanood ko rin itong interview kay Congressman Ege Rice na sa kanyang paningin ay hindi na raw po magtatagumpay ito hong impeachment laban po kay BP Sara. Kasi malapit na ho ang 2028 presidential elections. Dako, napakarami ho ng mga politiko ang talagang magdadalawang isip. Lalo pat sa nakaraang impeachment, alam naman ho nangyari at isa raw po talagang maraming tumututol ho dito.
Isa na rin po yung INC kasi ayaw po nila na na magkaroon ng kaguluhan at magkaroon po ng dapat katahimikan sa ating politika dito po sa ating bansa, magkaroon po ng pagkakaisa yung mga Pilipino. So ayaw po nila ng impeachment. Kasi totoo naman ang impeachment mga kababayan yan po ang ugat ng kaguluhan lalo na po sa politika dito po sa ating bansa. Okay, samantala, dito muna tayo, balik tayo. Yung nagkakagirian na raw po yung mga deboto at polis diyan po sa Palangka. Alamin natin ang detalye mula kay BNC reporter Andrea Salve. Ilang grupo nga ng mga deboto ang nagpumilit na lusutan itong barikada ng mga pulis sa Palangka Street sa may ilalim lang yan ng Quezon Bridge. Nasa tulay kami ngayon at kanina nga ay kitang-kita namin yung mga naging eksena. Inaabangan kasi namin dito yung andas ng traslasyon mula sa Ayala Bridge. Mga 2 beses nangyari na nagpumilit yung mga deboto at sa pangalawa, dahil nga may mga nakasabay na sasakyan, ilan sa kanila yung matagumpay ngang nakapasok. Matindi yung naging tulakan, may iba pang mga debotong nahiwalay sa kanilang mga kasama, pero bumalik din naman sa normal yung sitwasyon. Sa mga oras na to ay naantabayanan pa rin natin ang pagdaan ng andas, kaya hindi rin humuhupa yung mga debotong matyagang naghihintay kahit matindi ang sikat ng araw dito sa Quezon Bridge. Ellie. So Andrea, at kumusta naman yung ating mga kababayan? Kasi talaga, ito nakikita ko sa monitor na ang ika nga parang hindi mahulugan ng karayo sa dami ng tao. So meron ba yung kasi may mga report, di ba? Yung iba, mga nahimatay dahil sa talagang hindi kinaya yung init at dami at siksika ng tao. Dito sa Quezon Bridge ay wala pa namang napapaulat, no. Nandito lang kasi ako sa area na ito ng Quiapo dito sa Quezon Bridge. Sa mga oras na to wala pa namang napapaulat na insidente ng pagkahimatay o yung mga kailangang isugod sa ospital. Ellie. Okay, Andrea. Okay, sandali. Inaayos lang mulit natin ang ating komunikasyon dyan po sa lungsod ng Maynila dahil sa talagang napakahirap. So, salamat kay BNC reporter Andrea Salve at yung sa kanyang report. Kita niyo talagang pakiusap po natin sa ating mga deboto na sundin po natin yung mga patakaran. Yung mga ipinatutupad po na pulisiya ng mga organizer at mismo ng PNP. Pag nakabarikada, wag na po. Huwag na po kayo makipaggirian. Kasi para po sa inyo lahat yan Yung ginagawang paghihigpit, pagbabantay, at pagpapatupad ng mga regulasyon, para po ito sa lahat ng mga deboto. Diba? Para mas maging maayos at maitawid at matapos po ng matagumpay itong prosesyon. At diba, makaraos po dito sa kapistahan ng Poong Nazareno. So, yun Hindi, okay na yan kasi talagang mahirap po ang signal diyan po sa lungsod ng Maynila. Okay. Okay, sandali lang mga kababayan at mag-commercial break lang tayo. Paalala, oras na natin sa buong Kabunuan, 11:00 na po ng umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Anumang hardships pinagdaanan nila, may pag-asa pa rin. Cebu will rise again.
po'y nagpapasalamat, no, sa bigyan yung tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika. Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes. Dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, baby. Pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung gusto na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Okay, balik ko tayo dito po sa ating palatuntunan. At samantala ay nasa linya po natin si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO PNP, para malaman natin kung ano po yung kanilang monitoring at meron ho ba silang na-monitor na hindi dapat ho at nalilis po sa nailatag po na kaayusan diyan po sa traslasyon. Major, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir, at sa ating mga taga-subaybay, good morning po. Apo, unang-una po sa lahat, kumusta po inyong pong monitoring at lalo na po sa usapin po ng kaayusan diyan po sa traslasyon 2026? Sa ngayon, wala man naman po tayong naitatalang major untoward incident tulad ng stampede. Meron lamang po tayo yung mga minor medical concerns gaya ng pagkahilo, siyempre yung mga pagod po at dehydration na agad naman din pong natutugunan ng ating medical teams at ng DOH at saka po ng Red Cross. So patuloy po yung ating binibigay na police assistance. Ang NCRPO po ay naka-standby ang ating mga quick response teams at medical responders po. So sa ngayon, pinapatupad nyo pa rin po, di ba, yung mga komunikasyon, wala pong signal yung mga cellphone na malapit po mismo sa lugar na yung sa traslasyon, yung may mga jammer ho, no? May mga areas po tayo na may mahinang signal hanggang sa nawawalang signal. So may signal interruption po tayo dahil na rin po sa laki ng crowd na ating minamanage po sa ngayon. Sa ngayon ho ba ay ilan ho yung mga deboto na nakikipag dito ho dumalo po sa kapistahan ng Itim na Nazareno? Sa ating pong pagmamonitor, meron po tayong 439,900 na mga deboto na nakikilahok po ngayon mula sa, yan po ay yung aggregated bilang na po mula doon sa iba't ibang segments po na ating minomonitor. So Major, ito 439,000, mas marami ho ba ito o mas kaunti kumpara sa nakarang taon? Sa ngayon po, mas kokonti po siya
kumpara po dun sa nasa 8 million na ating na-monitor last year. Pero hindi pa po natin nakikita yung iba pa po nating mga kababayan at mga deboto na posible pong mag-join sa iba pang segment na dadaanan ng andas. So last year, 8 million. Yes po, nasa 8 million po yung ating Opo. naging So ngayon, monitor. 439,000. So napakalayo ng ano, no? Ng diferensya. Siguro baka mamaya bago maghapon o hating gabi, dadami na ho ito. Yes po, patuloy naman po yung pagdami dahil bawat segment po ay meron po mga nagjo-join tayo na mga devotees. Opo. So yung pinaka-ruta ay okay naman po at maayos naman ho na nasusunod ho ng mga deboto. Yes po, same din lang naman po yung ruta na tinatahak ngayon ng Andas gaya ng mga nagdaang taon. Opo. Ngayon po ay nasa may area na po ng Ayala Bridge at tuloy-tuloy naman po. Although may mga minsan na pagbagal, tuloy-tuloy na po yung pag-usad ng ating Andas. Apo. So yung mga ruta naman ng mga kababayan natin na pupunta sa lungsod ng Manila, yung naanunsyo po no ng mga sarado yung mga kalsada, yun naman wala naman hong pagbabago rito, no, Major? Yes po, dun po sa mga motorista natin, meron naman pong inilabas ang Manila PIO na mga areas, ang mga daan na sarado para po dito sa selebrasyon ng Traslasyon 2026. Sa mga ganitong oras at nasa Ayala Bridge na, anong mga tansya nyo matatapos hanggang maibalik ko sa simbahan ng Quiapo? Ang goal po natin sana is ma-beat natin yung 20 hours and 45 minutes last year. So we are still hopeful and praying po na mas mababa dun sa oras na yon. So mas mapaaga. Yes po, para na rin po sa kaligtasan ng lahat ng ating nag-join sa prosesyon. At syempre sa panig po ng PNP, mas maganda matapos ka agad, no? At kasi ngayon talagang kahit pa paano yung pagbabantay ho natin talagang matindi ho, no? At sana naman wala hong mangyari na anumang mga untoward incident. Yes po, nakikita po kasi namin na kung halimbawang mas maigsi yung ating oras ng prosesyon, mas kukonti po yung mga medical emergencies na maaari pong mangyari kesa po kung tatagal yung ating prosesyon. Okay, Major, baka meron po kayong na panawagan sa ating mga kababayan. Yung iba naman, kasi yung iba, kung dadaanan po ng Andas, saka doon sila sumasama, no, sa lugar na kanilang pinag-aantayan. So paparami ng paparamihan patungo po ng Quiapo. So baka meron po kayong panawagan kasi meron kanina yung sa may bandang Palangka nagkagirian yung gustong umano sa may lumagpas po sa mga barikada. Tama po, meron po kasi tayo talaga yung mga segments po natin na binabantayan. Yan po yung mga usual na pinag-aabangan naman po ng ating mga kababayan or yung mga deboto. Doon po sila magjo-join pag dumaan na po yung ating Andas. Opo. Okay, so sana ngayon baka may panawagan ho kayo sa ating mga kababayan at ako isa sa panawagan ko dito sana yung mga pinagkainan nila, yung mga basura wag nilang iwan, dalhin nila para malinis yung Maynila. Tama po. Dito naman po sa Quirino Grandstand, malinis naman na po yung iniwan ng ating mga umaten ng pahalik. Pero po, paalala pa rin po natin sa ating mga kababayan, unahin po ang kaligtasan, iwasan ng tulakan at siksikan, lalo na po sa mga choke points. Uminom po tayo ng sapat na tubig at huwag ipilit ang sarili kung may nararamdaman. Sundin po ang mga tagubili ng pulis at church marshals at pinapaalala po namin na ang kaligtasan ng bawat isa ay responsibilidad ng lahat. Palagi po tayong makinig at sumunod sa ating mga church marshals at volunteers at iwasan po natin yung mga kilos na maaaring magdulot ng panganib. Atin pong gawin po natin na ang pagunita sa mahal na poong Jesus Nazareno ay ligtas, payapa at tunay na makahulugan. Apo. Okay, Major, salamat po sa inyong oras at muli kaming makikipag-ugnayan po sa inyo at umaasa po tayo, tayong lahat, ipinapanalangin natin na maging mapayapa po at maayos ito pong Traslasyon 2026. Salamat po. Maraming salamat po. Okay, yan po si Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng PNP NCRPO. So yun po mga kababayan at yun ho, panawagan ho natin at syempre ng Philippine National Police na tumalima po kayo sumunod sa kung ano man yung mga ipinatutupad na regulasyon ng mga organizer dahil sa yan po ay para po sa ikabubuti at ikatagumpay na aktibidad na ito dyan po sa lungsod ng Manila kaugnay ng Traslasyon, kapistahan ng itim na Nazareno. Oras na natin ay 11:12 ng umaga at alamin nga natin yung sitwasyon
ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. At diyan po sa lungsod ng Manila ay pista opisyal. So, dahil sa kapistahan ng Itim na Nazareno at yung malaking aktibidad dyan, nasa linya na po natin ang MMDA Metro Base. Traffic report. Magre-report si Christian Valero. Christian, good morning. Yes po, magandang umaga po Sir Elliot Kitty sa ating mga tagapakinig na Abante Radio. At magsimula muna po tayo dito po sa may kahabaan po ng EDSA southbound, kung saan dito sa may bahagi ng Roosevelt hanggang makarating naman po yan dyan sa may SM City North EDSA ay nakakaranas tayo ng moderate traffic na masusundan din po ng bahagyang pagbagal dito naman sa may EDSA Aurora hanggang makarating naman po yan ng Connecticut. At hindi po pagdako natin dito po sa may EDSA Guadalupe southbound hanggang makarating naman po dito sa may Buendia ay nakakaranas tayo ng pagbagal ng dalang trapiko. Isang dahilan po dyan yung kinayod na kalsada. Malapit po yan dito naman sa may bahagi po ng carousel area kung saan pinaabisuhan po natin ang ating mga motorista, lalo po yung mga nagmamotorsiklo, na konting hinahon sa kanilang pagmamaneho at medyo hindi maganda yung dahil po ito po inaayos pa rin natin sa mga oras ito. Pero yung outer lane natin ay maayos naman po para po sa mga nagmumotorsiklo na pwede nilang gamitin para hindi sila magkaroon ng aberya or posibleng aberya sa kalsada. At kaya di po pagdako naman natin dito po sa may bahagi po ng Evangelista hanggang makarating ng tramo southbound ay moderate to slow moving. Northbound EDSA, mabagal po ang daloy ng trapiko dyan sa may bahagi ng FB Harrison hanggang makarating ng Taft Avenue na masusundan po ng pagbagal ng Boni hanggang makarating naman yan ng EDSA Ortigas MRT northbound. At kaya di po pagdako naman ng Boni Saran northbound EDSA hanggang makarating po yan ng EDSA Aurora ay moderate traffic. Nagiging mabagal din po ang daloy ng trapiko dyan sa may Landers Balintawak hanggang makarating po yan ng Cloverleaf. Sa bahagi naman po ng C5 southbound, nakakaranas po tayo ng pagbagal dyan sa may bahagi ng CP Garcia hanggang makarating po yan ng intersection ng Miriam na masusundan din po dito naman sa may Ortigas C5 flyover hanggang Julia Vargas. Northbound ng C5, mabagal po ang daloy ng trapiko sa may intersection ng Lanuza, northbound hanggang masusundan po ito ng pagbagal ng Aurora Katipunan flyover hanggang makarating naman po ito ng intersection ng Ateneo. Ganyan po, passable na po yung ating Rojas Quirino at na rin po northbound and southbound nito ay nadadaanan ng ating mga sasakyan. At located po natin ang ating Nazareno dito po sa may Ayala Bridge at patuloy pa rin po tayong nagmo-monitor dyan sa area para po ma-assist natin yung ating mga nagdadaos po ng pista. At para naman sa ibang katanungan, maaari tayong tumawag sa MDA hotline 136. Ito po laging traffic sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero. Christian. Yes, sir. Sa lungsod na Maynila, di ba, walang walang hindi umiiral yung yung number coding? May coding pa rin po sa Manila City. Sa Manila, pero di ba holiday? Opo, pero nung verify po namin kaninang umaga, patuloy pa rin po yung coding na pinapairal sa City of Manila. Okay. So, pero kumusta doon? At sabagay, pero walang pasok yung mga di ba? Walang pasok. Di ba, matik yan? Sorry po. Di ba kapag pista official or idineklara na holiday, matik, di ba walang coding? Ngayong araw po kasi, para po mabawasan kasi yung volume, lalo na po meron tayo mga road repairs po. Yun po kanina ang in-advise sa atin ng MTPB. Natuloy po ang kanilang coding. Sige. Okay, so sa Pangalatan, maayos pa sa ngayon? Opo. Sa ngayon po, maayos pa rin naman. Malubog pa rin naman nilang areas. Yun nga lang po, pag malapit na tayo dyan sa may Ayala Bridge, ay bumibigat na po ang daloy ng trapiko. Okay, sige. Salamat, Christian. Maraming salamat din po. Yan po si Christian Valero ng MMDA Metro Bay. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon o magiging lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center para mabigyan po natin ng gabay. Lalo na po yung mga deboto. Kasi bagay, yung mga deboto, umulan, umaraw. Wala ho silang pakialam ho dyan, yung mga deboto. Pero siyempre, bigyan po rin natin ng gabay at para makapaghanda sila kung sakaling uulan o hindi. O sobrang init. Okay, nasa linya na natin ang Pag-asa Weather Report. I-report sa atin ng weather specialist na si Lian Loreto. Good morning.
Good morning po, Sir Elliot, sa lahat po ng ating matagasbaybay. Sa ngayon nga po, meron tayong tatlong weather systems na magpapaulan po sa ating bansa. Una po dyan yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies na nakaka-apekto po sa eastern section ng Southern Luzon, specifically sa may Bicol region at Northern Samar. Maaari po tayong makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas, asahan naman po natin maulap din po yung ating panahon na may kalat-kalat din po ng mga pag-ulan dahil naman po sa easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko. At yung amihan naman po nakakaapekto sa malaking bahagi naman ng Luzon at ito nga po patuloy pong nagdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon sa may Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon, maging dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, asahan naman po natin yung mga pag-ambon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan naman po natin generally maliwalas yung ating panahon na may chance lamang ng thunderstorms pasapit naman po ng hapon hanggang sa gabi. Para naman po sa ating mga deboto over the weekend dito sa Metro Manila, inaasahan natin generally bahagyang maulap hanggang maulap lamang yung ating panahon at mataas lamang po yung chance ng thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At sa ngayon, meron pa rin po tayo nakataas na gale warning sa western seaboard ng Northern Luzon dahil po sa matataas na mga pag-alon dulot po ng ating amihan. Bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Dian Loreto. Lian? Yes po. So sa ngayon ay wala pa naman kayo na monitor na magkakaroon po ng bagyo papasok dito sa atin? But sa ating TC threat potential forecast, by in the next 5 days, wala pa naman po. Although sa nakikita natin by next week, maaari pong may mabuo na low pressure area. Although sa ngayon ay mataas pa po yung uncertainty nito at sa ngayon ay maaari pa rin pong magbago yung magiging scenario natin. Ayun. Pero sa ngayon ay malamig pa ang panahon at lalo na sa madaling araw. So hanggang kailan ito mararanasan natin? Yes po, tama po Sir Eli. So ngayon yung amihan natin bumubugso at inaasahan nga po natin ito po yung peak ng ating amihan. So magiging malamig po yung ating panahon, especially po pag sa gabi and especially din po para sa ating mga kababayan na nasa may Cordilleras, yung mga bulubunduking lugar po doon at inaasahan nga po natin hanggang February pa po yung pag-ihip ng amihan. Okay, Lian, salamat. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Yan po si Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center. So, yun. At maulan-ulan, malamig-lamig ho dahil sa amihan. At ingat po sa ating mga kababayan dahil sa, alam niyo naman kapag ganito, yung katawan natin, hindi po sanay sa ganyang lamig talagang dapat mag-ingat ho tayo at siyempre dito po sa Pilipinas 'di ba may mga report na yung yung super flu. Pero bagamat sabi po ng DOH o Department of Health wag daw ho tayong maalarma dito ho at siyempre ito kasi yung may mga 'di ba yung mga nagbabiyahe rin po sa abroad. Ito sabi ho ng Department of Health na hindi raw po dapat na ika-alarma yung report na itong super flu na kung saan ay 'di ba may mga sa ibang bansa at pero yung mga Pilipino ho na nagta-travel ho at bumabiyahe yun po talagang dapat daw po na maging mas maingat to take extra precautions kabilang na rin ho yung vaccination. So alam ba mag-abroad ka at pupunta ka sa lugar na talagang sabihin natin may mga kaso na mga ganyan, super flu, pinakamainam magpabakuna na ho kayo. Dito ho sa Pilipinas. At kung pwede ho, kasi hindi po libre ata lahat, yung mga senior lang. Or ito hong mga PWDs. Pero yung may kakayahan naman, di magpabakuna na po kayo. Yung may flu vaccine para importante ho. Kasi sabi nga po ni Health Secretary Ted Herbosa, na ang Pilipinas ay nakadetect na raw po ng 17 cases, 17 na kaso po ng bagong flu variant last year.
Pero lahat naman po ng mga pasyente ay nakarecover naman po at maayos na nakatawid at gumaling dito po sa bagong flu variant na ito. So, yun po mga kababayan at sabi ho talagang natuklasan ho yan noong July, August at 17 cases daw po. Pero okay naman daw po lahat. So, ibig sabihin ho yan mga kababayan, hindi po ganun katindi. Katulad ng, di ba, yung sa COVID. Pero importante pa rin ho mga kababayan na talagang, kasi ang pwedeng tamaan ho talaga nito, yung mga lalo na mga senior citizen, di ba? Yung mga mahihina po yung mga resistensya, kadalasan ganyan naman ho talaga. Di po ba? At yun po, kasi mahina po yung kanilang immune system di po ba? So dapat po talagang mag-ingat po. Kasi matindi, malamig na malamig. Kasi ngayon doon, at ang sinasabi, yung flu outbreaks dyan po sa US, United States at United Kingdom ay talagang lalong lumala dahil sa winter conditions. Ayon. So, kaya ingat po. Pero dito po sa Pilipinas, kasi baka may mga galing po ng abroad, magdadala ho kayo ng sakit, hindi naman dapat daw ika-alarma. So, pinakamainam mo, kung mayroong hukay kakayan, magpa-flu vaccine na po kayo, di po ba? Okay, samantala, oras na natin, 11:23 na po ng umaga. At alam naman natin, ito hong Philippine Red Cross ay laging nandyan ho, nakaalalay sa anumang mga aktibidad. At siyempre, may mga kalamidad man o kung naman, tulad ho ito, aktibidad naman ng Traslasyon 2026. Sila po ay patuloy na umaayuda sa ating mga kababayan. Kukuha ho lang ho tayo ng update at dito po kung meron ho ba, kasi kadalasan eksena po sa ganyang event. May mga nahimatay, may mga nasaktan o kung ano man. Nasa linya na po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Ma'am Gwen Pang. Ma'am Gwen, magandang araw po sa inyo. Hi, magandang araw Ellie at magandang araw sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo. Opo. Ma'am, kumusta ho at inyo pong pagtulong at pag-ayuda dyan po sa mga deboto ng Itim na Nazareno at Oo, Ellie, okay naman. Lahat ay ng ating we have mobilized more than 1,260 volunteers. Nag-umpisa kami kagabi pa lang kasi dineploy namin yung aming mga volunteers. Handang-handa po kami. Meron po tayong 17 na first aid station kung saan ay nandoon kung saan dadaan ang prosesyon. Okay naman, medyo mabagal lang this year, Ellie. Kasi medyo nagkaberya kanina yung sa karwahe. So normally last year pala ng 8 AM nasa Ayala Bridge na tayo yung procession. Ngayon mag-11 o'clock nasa Ayala Bridge pa lang. So mga 3 hours late compared to last year. Pero so far okay naman. So kahapon din may mga mangilan-ngilan na mga na mga reports at saka mga incidents na tanggap natin sa ating operation center doon. So may operation center po kami, yung command post namin, nandun po yun sa May Cartilla, sa KKK. And then meron po tayong 2 emergency field hospital kung saan meron tayong ER bed na 10 at meron tayong 50 na bed capacity para sa ating mga pasyente. So may mga napapasok na pasyente doon kagabi, may tinahi, may mga laceration. Kadamihan naman ay nagpapacheck ng kanilang blood pressure, kaninang umaga may pregnant women na 4 months pregnant pa lang siya. However, siguro natakot siya sa dami ng tao, hinimatay. So tinulungan natin yon. Tapos may mga dinala rin tayo sa ospital, 4 na this morning. Meron din nila sa Tondo Medical Center, meron po sa PGH, So yan po yung mga natin, mga cases natin as of this time. And then yung mga kadamihan ang problema kasi may sumasampa pa rin doon sa sa karwahe. Ang sabi kasi ng ating organizer, bawal na ang sumampa sa karwahe, pero meron pa rin mangilan-ngilan nagpipilit pa rin sa karwahe o nagpipilit. So yun ang problem natin. Kasi binago na po yung design yung disenyo ng karwahe, yun talaga mahihirapang makasampa. Oo. Yes. So pero yun ang kaya tapos kanina merong
parang bumangga doon sa sa sidewalk yata or gutter ba. Tapos napatigil pa yung nagkaaberya yung karwahe kaya medyo tumagal. So, yun. Kaya sundin po natin ang order, no, or kaya ang guidelines para hindi wala sa atin ang masaktan. Lahat po tayo ay dapat ligtas sana. So yun yung kaya very important. So madami-dami naman tao kagabi makapal-kapal na may nasira din na na tali, no? May naputol na tali doon sa karwahe na nagdadala ng imahe ng Jesus Nazareno. Nasira yun. So kaya yun ang mga aberya ngayon na last year medyo smooth ang flow natin. This year ang medyo konting pero okay naman so far, no? Yun. Pero at least wala naman ngayong no, Ma'am Gwen. Wala naman mas matinding parang pinsala kasi dati parang may mga nagulungan pa kung ano man di ba? Wala naman. Yung ngayon kasi meron tayong 93 na minor cases na nahihilo, may mga sugat, may mga may mga nagagalusan, may na sprain, may konting minor wounds, pero yung may 9 dyan na medyo deep laceration, may masakit na ulo, may na puncture tayo. So okay naman pero hindi naman major. Last year, kitang-kita namin, may mga nag-i-snatch pa ng mga relo, ng mga bags. So, kung may gustong pumunta, nagdala ng mga valuables, no, tsaka wag na magdala ng malaking bags kasi makakaabala pa po yan. So, yan, very important yan. So, hanggang kailan ho kayo dyan at aalalay, Ma'am Gwen? Kasi yung sa pahalik hanggang sa matapos, laging hanggang sa matapos, Ellie. Kung bukas ng umaga matatapos, di bukas ng umaga, normally, di po natatapos ng midnight no hanggang kinabukasan. So kami po ay handa. Maaga ang ngayon ng ng lakad, no. Nag-umpisa. So I think nasa 3 AM something nag-umpisa na. So tingnan natin, hopefully bumilis-bilis mamaya para hindi naman masyadong tumagal yung prosesyon. Okay, Ma'am Gwen, salamat po sa inyong oras at siyempre sa patuloy po na pag-ayuda at pag-alalay ng Philippine Red Cross sa ating mga kababayan. Okay. Thank you, salamat Ellie. Po. At maraming salamat. Thank you po. Okay, yan po si Ma'am Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross, mga kababayan. At sila po ay patuloy na umaagapay at tumutulong po sa ating mga kababayan. So sa ngayon ay sabi ho niya, yung mga minor cases lang naman kung galos, kung ano man, ay hilo, yung nangyari dyan po sa Traslasyon 2026 at talagang kasama na huyas sa ganyan, talagang dapat handa po tayo. Okay, sandali, meron lang tayong short break. Oras na natin mga kababayan, 11:30. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Traslasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng Traslasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan.
para sa ligtas at maayos na trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Tumutok at makiisa sa Abante. Trastasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Trastasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox. Oras na natin, 11:33 na ho ng umaga. At samantala, tuloy ho tayo sa ating mga balita. Ito ho, base po sa survey ng Pulse Asia. Ulat ng Bayan, ito ho, national survey, ay 94%. Dami ho ito ng mga Pilipino, halos lahat po 94% ng Filipino adults ang naniniwala po na ang korupsyon dito po sa gobyerno ng Pilipinas ay talagang nagkalat na ho. O lumawak na po. Ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. At ayon po sa kanilang ulat sa bayan, national survey na isinagawa noong December 2025, ay lumilitaw na itong persepsyon na ito ay talagang kumalat ho, lalo na ho sa mga adults ho. At across geographic regions and the socio-economic classes. So talagang halos lahat ho ng mga Pilipino. Talaga naman talagang lahat ho ay naniniwala na grabe po, napakatindi po at napakalawak po ng korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. At yan po ay naganap sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At sa National Capital Region ay 96% ng respondents ang sinasabi na corruption in the Philippines is widespread. Tapos yung same view ay was shared by 93% ng respondents sa Balance Luzon, 96% sa Visayas at 94% sa Mindanao. Ayon, grabe ho ito. At ayon po sa Pulse Asia, kanila rin natuklasan na 74% ng adults ay naniniwala na ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas ay talagang tumaas po at lumawak sa nakalipas na 12 buwan. Bagamat itong figure na ito mas mababa ng 85% recorded in 2025 September. Yun ho. So, yun ho mga kababayan, at talagang lahat naman kasabagay, itong survey na ito, ito lang po ay talagang sumasalamin din sa mga napakarami na ho ng mga pahayag. Kaya mismong si Pangulo Marcos Jr. ay ang sinasabi, patuloy ho yung kanyang ginagawang mga pamamaraan para po ma-resolba at talagang masugpo ito pong napakatinding korupsyon dito po sa ating bansa. At ako sa aking pananaw, talagang gumagawa naman po ng pamamaraan ng Pangulo sa lahat po. May mga kung ano-anong ginagawa, may mga pagtatanggal o may mga revamp sa gabinete. Pero ang pinakamainam mo talaga, magpakulong ho kayo, Mr. President, magpakulong ho kayo ng mga matataas na opisyal ng gobyerno kasi hindi po ito matitigil yung mga ganitong persepsyon hanggat wala pong nakukulong. Kasi ang dami na ho ng mga lumabas na mga ebidensya na nagtuturo na si ganito, lalo na yung mga prominenteng pangalan na kaalyado o malapit po sa Pangulo, yun po ang inaantay. Ako sa aking pananaw bilang komentarista, kapag naipakulong nyo yan, talagang
palagay ko uhupa na ho ito hong paniniwalang ito at maaring siyempre marami na po babalik ang tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo kasi 'di ba base po sa mga survey na lumabas yung SWS negative 3 ang Pangulo, tapos sa Pulse Asia negative 14, tapos yung sa Publicus Asia negative 27, no, kasama ho yung buong gabinete. So siguro yan po, lahat ng yan mga negatibo na yan kasi pag pansinin niyo ho yung mga survey na yan, may nakalagay ron mga undecided kapag nakapagpakita ho ng konkretong hakbang ating Pangulo, yung undecided na yan, maaaring magdesisyon na lumipat po sa kanya ng suporta, so magiging positive. Ganun po yan. Kaya importante ho at talagang umaasa ho tayo na ito hong ginagawang hakbang po ng Pangulo magtutuloy-tuloy at talagang maipakita po sa taong bayan na yun ho, talagang seryoso po at mapanagot yung yung lahat po ng mga nagkasala, lalo na po yung mga nandambong. Sa ngayon talagang ako lulang-lula ho ako pag nanonood ako ng agenda sa gabi. Nakakalula ho yung mga biro may mga contractor, yung katulad ho yung sa report, yung sa kay Congressman Edwin Garjola. Tapos itong si Congressman Romeo Momo, meron pala silang joint account, no? Ang sinasabi. Talagang iisipin, no? Ang magiging perception dito ho, mukhang may sabwatan ho talaga. At talagang matindi ho na bilyon-bilyon ho ang pinag-uusapan ho rito. At kinasasangkutan ng sinasabing di umano yung mga contractor. Yun ho. Okay, so sandali lang ho. Mga kababayan, at ipagpatuloy po natin yung mga isyong yan. Report muna tayo. Ito ho, 14 na luxury cars na pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, kinumpiska sa BGC Condo. Kahapon nga ho yan mga kababayan at nagreklamo nga ho yung abogado ni Zaldico. Yung parang nasa warrant ay parang ilan lang, siyam ata o parang mas marami hong kinumpiska. Alamin natin ang detalye mula kay Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Umaabot nga sa 14 na luxury cars na pag-aari umano ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kinumpiska matapos ang isinagawang raid na pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group kagabi sa BGC sa Taguig City. Sa ulat na ipinadala ni CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, dakong alas 9 ng gabi nang isagawang Oplan Olea kung saan inimplementa ang search warrant dahil sa paglabag sa Section 1401 in relation to Section 102 at 113 ng RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa La Benicia Hotel and Spa Incorporated. Target ng operasyon ang mga kumpanya na umano'y pag-aari ni Co na kinabibilangan ng Sunwest Construction and Development Corporation, Ecoleisure and Hospitality Holding Company Incorporated, Misibilis Resort and Hotel Management Incorporated, Halandoni Alay Flora at La Benicia Hotel and Spa Incorporated. Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Honorable Rosalind D. Bislos Loha, First Vice Executive Judge ng Branch 41 ng Regional Trial Court NCR sa Manila, kasamang ilang opisyal ng barangay at building administrator ng condominium, nakuha ang mga nasabing sasakyan na kinabibilangan ng iba't ibang unit katulad ng Rolls-Royce, mga Toyota Kia, Cadillac at ganoon din ang mga Lexus. Sa kabuuan ay umaabot ito ng 14 at nagkakahalaga ng umaabot sa 144 million pesos. Ang mga nakumpiskang luxury cars ay dinala sa ICI sa Taguig City para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na pinaghahanap at nakuha din ang isang unit ng Toyota Fortuner at isang unit ng Toyota Kia naman na parehong kulay itim at nakarehistro mismo kay Zaldico. Ako si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa. Samantala, report pa rin tayo, big time pusher sa Olongapo, Timbog sa 2 milyon na tobats, armas at pampasabog. Umaabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report.
Timbog ang tinaguri ang umano'y big time na tulak ng iligal na gamot ang salakay ng mga tauhan ng Regional Special Operation Group 3, Regional Intelligence Division at Olongapo City Police nitong January 8, 2026 sa kanyang bahay sa Barangay East Bakbak, Olongapo City. Sa ulat ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Puñones Junior kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kinilala ang suspect na si alias Rizalino. Isinagawa ang pagsalakay ng team na pinamunuan ni na Police Lieutenant Colonel Leonardo Madrid, hepe ng Regional Special Operation Group 3, Police Captain John Kevin Co. at Police Station 1 ng Olongapo City Police Office sa bisa ng search warrant na inisyu ni Honorable Richard Paradesa, Executive Judge sa RTC Branch 72 Olongapo City na may petsang January 8, 2026. Nakumpiska sa pag-iingat ng sospek ang iba't ibang armas, iba't ibang bala ng kalibre ng armas, pampasabog, 2 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang tubats na may bigat na 305 gramo na nagkakahalaga ng 2,079,440 pesos at 4 na piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng 113 gramo ng pinatuyong dahon ng tiyongke na nagkakahalaga na 169,500 pesos at iba't ibang paraphernalia. Ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Regional Special Operation Group 3 para sa tamang disposisyon habang hinihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591, Republic Act 9516 at Republic Act 9165 na isasampa sa kanya. Johnny Reblando, Abante! At samantala, mga suspect na tumumba sa dining supervisor sa Nasugbu, Batangas na dakma. Umabante sa balita, si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Nasawi ang isang 51 taong gulang na dining supervisor matapos ratratin habang nakaupo sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan sa Sitio Sentro sa Barangay Agat sa Nasugbu, Batangas bandang alas 9 ng gabi nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, bigla na lamang nilapitan at pinaputukan ng mga sospek ang biktimang si Benson na tinamaan sa kanang pisngi. Agad ito isinugod sa Apasibli Memorial District Hospital, ngunit idineklarang wala ng buhay ng doktor. Tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril. Pero sa isinagawang follow-up operation na aresto ng Nasugbu Police ang unang sospek na si alias MJ sa Tagaytay City nitong Huwebes ng gabi matapos siyang positibong ituro ng isang saksi. Nabawi rin ng pulisya ang ginamit ng motorsiklo at isang improvised shotgun at mga bala. Sumunod namang natakip ang ikalawang sospek na kilala sa pangalang Arwin sa Silang Cavite bandang alas 10:30 naman ng gabi. Selos ang nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaslang at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga sospek na kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga otoridad. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos at yung magkasunod nila na report ni Johnny Reblando. Samantala, oras na natin, 11:45 na po ng umaga at kukuha tayo mismo ng update dyan po sa lungsod na Maynila sa kaganapan pa rin dito po sa Traslasyon 2026 at para malaman natin kung ano man yung mga kaganapan at kung meron bang naging aberya sa pagmamantini po ng kaayusan dyan po sa Traslasyon at sa pangkalatan siyempre ang NCRPO ang nangasiwa dyan pero siyempre ang nasa parang pinaka-frontline ho dyan ay ang Manila Police District. Nasa linya na po natin ang kanilang tagapagsalita, si Police Major Philip Inesa. Major, magandang umaga po sa inyo. Magandang araw. Major? Okay, sandali ha. At inaayos lang po natin ating signal para makausap po natin si Major. Major Philip Ines. Major? Yes, Sir Eli, isang mapagpalat kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyong programa. Apo, kamusta lang po kami at sa isa na sa gawang traslasyon dyan po sa lungsod na Manila. At kung ikukumpara po last year,
parang napakabagal ho ngayon kasi nakaraan sa alas 8 ng umaga, nasa Ayala Bridge na. Ngayon, inabot po ng alas 11. So, ano po kaya ang naging dahilan sa inyo pong pagmamonitor? Sir, ngayon, Sir Eli, nandun na po ito ngayon sa may Ayala Bridge. Ito po yung segment 5 natin. Nakamonitor din po tayo sa live natin, sa mga live streaming. At yun nga po, ito po yung ating latest update. At yung mga tao naman po rito sa ating Plaza Miranda o dito po sa may Quiapo Church. Ang ating pong latest update dito ay nasa mga 110 po na mga kababayan natin at mga deboto ang naandyan. At dito naman po sa may San Sebastian, doon saan dadaanan din po ito, nasa mahigit kumulang mga 4,000 po. Pero bakit po na-delay, Major? Kasi last year, alas 8 ng umaga, nasa Ayala Bridge na. Pero ngayon, umabot po ata mga alas 11 pa lang. So bakit po bumagal yung ito pong andas? Nakita po natin yung malaking factor dyan, yung pagsalubong po ng ating mga deboto dito po sa daloy ng andas. At yun nga po yung palaging pinapakiusap sana natin sa kanila. Nahayaan po natin na dumaloy ng maayos yung ating andas dyan at huwag po nilang salubungin. At yung nga po yung patuloy natin pakiusap sa ating mga deboto, huwag na rin po sana nating sampahan yung ating andas at yung ating mga kababayan dyan. Sabi nga po yung talagang tunay ng deboto ay sumusunod po ito sa mga alituntunin po at saka yung ating pong mga bilin po ng simbahan at ng otoridad. Opo. Pero sa ngayon ay wala naman ho na nangyaring na mga untoward incident at may mga kasi kanina parang nagkagirian din po sa may area po ng Palangka dahil sa may mga deboto gustong lumagpas po sa barikada. Yun po yung tinitignan natin dito. Meron lang po tayo kanilang naitala dito. Yung ating pong last bulletin galing po ito sa multi-agency command center natin. May mga kababayan lang po tayo nakaramdam po ng pananakit ng tiyan at yung sabi nga po yung paninikit ng dibdib, hirap sa paghinga. At yung mga kalimitan pong nararamdaman, yung may mga pagtaas po ng presyon, meron din po tayo dyan. Kanina po yung huling bulletin natin ay nasa mga 105 po yung naitatala natin. At kanina rin po, meron po tayo na natala na isa po natin na miyembro po ng NPD press corps natin. Ang nag-collapse po dyan, nadala po ito ng ospital pero ito po ay nasawi. At yun nga po ang ating mga latest po na mga update ngayon. Ano po yung nasawi, Major? Pakiulit. Miyembro po ito ng ating MPD press corps. Isa po natin itong photojournalist dito po sa Manila Police District. Kanina po, bago po mag-start yung ating kaninang posisyon, ay nag-collapse po ito dito po sa may mismong harapan po ng istasyon po ng Ermita Police Station. Nadala naman po agad ito ng hospital. At yung huling bulletin po natin dito ay nasawi na po itong ating kaibigan na ito. Ano po pangalan, kung pwede po? Hindi ko muna po ibigay yung eksaktong pangalan niya, sir, at parang respeto na rin po na po doon sa kanyang pamilya. Pero ano pong siya, network or ano? Photojournalist po ito ng... pero lumabas na rin po sa kanya sa Facebook, no? Yes po, meron na rin po tayo nakita. Ito na si lumabas na rin pangalan. So siguro baka may karamdaman ito. Ang tingin po natin dyan na sobra na ito po galing po sa isang coverage na tuloy-tuloy po at sabi nga natin siguro po yung sobrang pagod na po ng dahil alam naman po natin tuloy-tuloy po talaga itong coverage nila at alam naman natin yung trabaho ng ating mga kaibigan dyan sa mamahayag talagang tuloy-tuloy yan. At yun nga po siguro ang naging dani ng kanyang pagkatali. Pero ito wala namang kinalaman dito po sa traslasyon. Wala po itong kinalaman. Ito po ay, siya lang po ay sana ay magko-cover doon. Pero sabi nga po natin, nag-collapse siya ng mga bandang madaling araw po ito. At dinala po agad siya sa pinakamalapit na ospital. At yun nga po yung ating huling bulletin na ito po ay pumanaw na. Okay. Pero sa pangkalahatan po, Major, ay maayos naman po yung traslasyon 2026 at bagamat mukhang madidelay po yung pagtatapos kumpara last year. Tinitignan po natin yan. Sabi nga, nailatag na po natin ng ating seguridad yan. Mahaba po yung preparasyon natin. Pero ito po pagbilis at pagbagal po
ay nakaatang po ito dito sa mga deboto natin. Kung sa kanila pong, sabi natin, yung kita nilang kooperasyon at yung pagtugon po sa mga panawagan po ng simbahan at ang otoridad. Opo. Okay, so Major, panghuli, baka meron po kayong panawagan sa ating mga kababayan kasi ang traslasyon, yung iba sumasama ho pag nadaanan na po yung kanilang lugar tsaka sasama, di ba, sa prosesyon. Para, ano po yung pong panawagan para mapanatili po yung kaayusan nito pong traslasyon? Una, panawagan po natin kung maaari po, wag po natin salubungin po yung ating andas at sabi nga natin yung mga bata, yung may mga may edad po, yung mga senior citizen natin at saka yung may mga sakit po. Kung maaari po, tumugay-gay na lang po tayo dun sa mga live streaming. Kung hindi naman po maiwasang pumunta dyan, doon na lamang po tayo sa mga gilid po ng kalsada. At marami po tayo diyang mga tagubilin at nakikiusap po tayo doon po sa kooperasyon po ng ating mga deboto. Palagi po sinasabi ng ating simbahan na ang totoong deboto po ay sumusunod po sa mga tagubilin po ng simbahan at ang otoridad. Okay, Major, salamat po sa inyong oras at muli kami po ay makipag-ugnayan kaugnay po ng inyong pagmamonitor dyan po sa Manila Police District. Salamat po. Maraming salamat sa Lely sa pagbibigay ng pagkakataon, may bigay ng mga ganitong informasyon. Muli po, maraming salamat at sa mga nanonood po sa inyo, isang mapagpalang umaga po. Okay, yan po si Police Major Philip Ines ng Manila Police District at siya rin po ang tumatayang spokesperson ng MPD. Okay, so yun, ingat-ingat lang ho sa ating mga kababayan at paulit-ulitin ho natin dito na tayo po ay sumunod sa ating mga regulasyon, yung mga dadalo at talagang nakikipag-unayan po dyan at siyempre nakikibahagi dito po sa traslasyon, talagang tayo po'y sumunod para mas laging mas maging maayos po kasi para po sa lahat natin At ang una po sa lahat din siyempre yung safety ng lahat. Yun po ang importante na dapat po ay ating sundin at katulad sinasabi nga, huwag kong salubungin. 'Di ba? Alam niyo may mga pagkakataon naman diyan, nag-cover ho ako diyan Yung talagang nabibigyan ka rin ng daan para makalapit. Meron pong may mga ganyan na may mga pamamaraan. Pero huwag mo sasalubungin kasi kung sasalubungin parang, 'di ba, parang yung sasakyan sinalubong mo, masasagasaan ka. Ganun po 'yon. So kung ano man ang kung saan mong lugar dapat talagang ayusin ho natin. Importante kasi lahat po respeto naman dahil sa yung mga deboto kanya-kanyang pananampalataya yan ho dyan Iba naman wala po silang pakialam, iba po yung kanilang reliyon, iba naman ay bagamat Katoliko, pero hindi naman po sila deboto, kanya-kanya ho yan. So respetuhan lang po. Pero pinakamainam ho panawagan natin ingat po kayo at yung mga nagtatangka ho na sumama pa ho ngayon, di ba? At kasi may mga lugar ho na dadaanan ng prosesyon, yung mga talagang ating mga senior citizen na medyo mahina, yung weak na ho, wag na po sumama. Siguro pwede namang yung panyo na lang ipapahid nyo na lang ho at di ba? At ibalik ko sa inyo, di ba, yung panyo. Okay, maraming salamat po sa ating mga kasama at dito po sa ating palatuntunan sa inbox, yung ating mga kaabante. Maraming salamat. At siyempre, mamaya ang tabayanan ng mga mainit na balita sa Abante sa tanghali. Ako pa rin po ang inyong kaabante. Ako po si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. Namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,